Hello po at magandang araw sa mga giliw kong tagapakinig. Tunghayan at pakinggan po natin ang isang not so perfect na buhay may asawa ng ating sender na si Telma. Dear Miss Belle, ako po si Telma, 26 na taong gulang. At masasabi kong maswerte ako sa buhay. Bata pa lang ako, sanay na akong magsumikap. Kaya't matapos ang kolehiyo ay agad akong nakahanap ng trabaho bilang kahera sa isang kilalang supermarket sa aming bayan. Hindi man marangya, pero sapat para makatulong sa pamilya at makapagsimula ng sariling buhay. 2 taon na rin kaming kasal ng aking asawa na si Bernie. Isang engineer na nakatalaga sa isang pribadong kumpanya. Siya yung tipo ng asawang pinapangarap ng maraming babae. Responsable, masipag, maaasahan, at higit sa lahat, mapagmahal. Sa kabila ng busy niyang schedule sa trabaho, ay lagi niyang sinisiguro na may oras siya para sa akin. Mahilig siyang magluto tuwing weekends, at lagi kaming naglalaan ng oras para manood ng pelikula o kumain sa labas. Sa totoo lang, madalas ko siyang ilarawan bilang perpektong asawa. Hindi siya nagkukulang sa atensyon at lagi niyang inuuna ang aking pangangailangan at kapakanan. Kung minsan ay isip ko, sobra yata ang swerte ko sa kanya. Kaya't palagi kong pinapangako sa sarili ko na iingatan ko ang aming relasyon. Ngunit ang mga bagay na perpekto ay may pagkakataong susubukin din ng pagkakataon. Ang aming perpektong pagsasama ay magkakaroon pala ng isang malaking problema nang dumating si Mama. Oo, Miss Belle, ang aking sariling ina. Si Mama Lorna ay 49 na taong gulang. 2 lamang kaming magkapatid at ako ang bunso. Simula nung mamatay si Papa, siya na ang tumayong haligi at ilaw ng aming tahanan. Sa kabila ng edad niya, kitang-kita pa rin ang ganda at alindog na taglay niya. Maputi, makinis at maayos manamit. Madalas ngang sabihin ng mga kakilala namin na para lamang kaming magkapatid kapag magkasama kami. Nang isang araw, ay nagdesisyon siyang bumisita at magbakasyon ng 2 buwan sa bahay namin. Hindi ko maitago ang aking tuwa. Miss na miss ko na rin siya, lalo't matagal-tagal na rin mula nung huli kaming nagkasama nung nasa probinsya pa namin ako. Anak, sana hindi ba ako istorbo sa inyo ni Bernie, ha? Bungad ni Mama habang kami nag-uusap sa telepono. Ano ka ba, Ma? Mas masaya nga yun eh. Matitikman na ulit namin ang mga luto mo. Sagot ko ng masigla. Pagdating ng araw ng kanyang pagdating, ay ako mismo ang sumundo sa kanya sa terminal. Nakasakay siya ng bus galing probinsya at bitbit ang isang malaking maleta. Pagkakita ko sa kanya, parang hindi man lang siya tumanda. Maaliwalas pa rin ang kanyang muka at animoy nakangiti lagi ang kanyang mga mata. Anak, masigla niyang bati at mahigpit akong niyakap. Nang makauwi kami sa aming bahay, ay sinalubong agad siya ni Bernie. Nakangiti at magalang. Agad niyang kinuha ang maleta mula sa akin at nagmano kay Mama. Welcome po, Ma. Dito na kayo titira habang bakasyon niyo, ha? Sabi ni Bernie sabay alok ng upuan. Nung mga sandaling yun, hindi ko alam na magsisimula na palang mabuo ang isang kakaibang koneksyon sa kanilang dalawa na hindi ko inasahan. Sa unang linggo ng pamamalagi ni Mama ay naging masaya ang lahat. Sama-sama kaming nagluluto sa kusina at madalas ay nagkukwentuhan sa hapag. Si Bernie, na bihira lang makisalamuha sa iba dahil sa trabaho, ay tila naging mas palabiro kapag kasama ang aking ina. Ma, hindi ko po alam na mahilig pala kayong magluto ng kare-kare. Favorite ko po yan. Sabi ni Bernie
Minsang sabay-sabay kaming kumakain. Ah, talaga ba? Naku iho, marami pa akong specialty. Lulutuan kita ng adobo sa susunod. Masarap akong magluto nun. Sagot ni Mama sabay tawa. Napansin ko kung paano kumikinang ang mga mata ni Bernie habang pinupuri siya. Natural lang naman siguro yun. Iniisip ko, dahil manugang siya, kailangan niyang makuha ang loob ng nanay ko. Tsaka sino ba naman ang hindi hahanga kay Mama? Kahit ako minsan ay naiinggit sa ganda niya. Ngunit kahit pa ganoon, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kakaiba. Minsan isang Sabado ng hapon, habang ako'y nasa kwarto at abala sa pag-aayos ng mga damit, narinig ko ang tawanan nila sa may sala. Binuksan ko ang pinto at sumilip. Nakaupo si Mama sa may sofa at si Bernie naman ay nasa tabi niya. Nagtuturo ng ilang bagay tungkol sa cellphone. Ganito po kasi Ma. Paliwanag ni Bernie habang dahan-dahang tinuturuan si Mama kung paano gamitin ang isang application. Malapit ang kanilang mga mukha at makikita ang ngiti sa kanilang mga labi. Hindi ko alam kung bakit may kung anong kumurot sa dibdib ko. Hindi naman iyon masama, pero may kung anong inggit sa loob ko na parang hindi ko maipaliwanag. Hindi naman siguro ako nagsiselo sa sarili kong ina, hindi ba? Tanong ko sa aking isipan. Anak, si Bernie palang nagturo sa akin ng bagong app. Ang galing niya. Wika ni Mama nang makita ako. Ah, ganun ba Ma? Buti naman. Pilit ang ngiti kong sagot. Simula noon, unti-unti kong napansin na madalas silang nag-uusap. Minsan tungkol sa trabaho ni Bernie, minsan tungkol sa buhay ni Mama sa probinsya. Madalas ding nagtatawanan sila kahit sa maliliit na bagay lang. At tila ba komportableng-komportable sila sa isa't isa na parang matagal nang magkasama. Isang gabi, habang magkasama kami ni Bernie sa kwarto, napansin kong tahimik siya. Nakahiga siya habang nakatitig sa kisame. Pagod ka ba? Tanong ko habang nilalapit ang sarili sa kanya. Medyo. Maikling sagot nito. Parang ang dami mong iniisip. Dagdag ko pa. Wala naman. Siguro stress lang sa trabaho. Ngumiti ako at hindi na nangulit. Pero sa loob-loob ko, may bumabagabag sa kanya. At hindi ko alam kung yun ba'y dahil sa trabaho o may kinalaman sa presensya ni Mama sa aming bahay. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit. Pero dama kong may maliit na pagbabago sa amin. Isang maliit na maaaring lumaki kung hindi ko mababantayan. Lumipas pa ang mga araw at tila ba mas naging masigla ang bahay namin dahil sa presensya ni Mama. Lagi siyang masigla, nakangiti. At kahit simpleng kilos lang, ay may aura ito na hindi mo basta mababaliwala. Si Bernie naman na dati uuwi lang ng bahay na pagod at tahimik, ay biglang naging mas madaldal. Lagi siyang may kinukwento, at madalas ay si Mama ang kausap nito. Nung una'y masaya ako, kasi pakiramdam ko'y magkasundo sila. Ngunit habang tumatagal, may mga sandaling napapansin kong parang mas malambing na ang mga palitan nila ng salita. Isang gabi, 9:00 na noon at nakahiga na ako sa kwarto. Lumabas ako para uminom ng tubig at nadatnan ko si Mama at Bernie sa kusina. Si Mama ay nakasuot ng manipis na duster at si Bernie naman ay nakaupo sa mesa habang hawak ang isang tasa ng kape. Ma, hindi pa kayo natutulog? Tanong ko habang inaabot ang pitsyel. Ay anak, nagkakape lang kami ni Bernie. Nahihirapan daw siyang matulog kaya sinamahan ko na. Ngumiti si Mama sabay tapik sa balikat ng asawa ko. Napansin ko kung paano makatingin si Bernie sa kanya. Hindi naman garapalan, pero may kakaibang ningning akong nababanaag sa mata ng asawa ko. At nang sumulyap si Mama pabalik, may saglit na katahimikan na para bang sila lang dalawa ang nasa mundo. Bigla akong nawala sa paligid nila na parang usok. Halika anak, upo ka muna. Alok ni Mama nung maghiwalay ang paningin nila. Ngumiti ako. Pero umiling. Hindi na Ma, maaga pa yung pasok ko bukas. Kayo na lang muna.
sabi ko. Pagbalik ko sa kwarto, ramdam kong kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang nararamdaman ko. Minsan isang hapon ng Sabado, abala ako sa paglalabas sa bakuran. Si Birdie naman ay nagkukumpuni ng sirang upuan sa may sala. Naroon si Mama, nakaupo at nagmamasid. Hindi ko narinig ang eksaktong usapan nila, pero rinig ko ang tawanan nilang dalawa. Pagsilip ko mula sa bintana, nakita kong hawak-hawak ni Mamang braso ni Bernie habang tila may tinuturo. Malapit ang kanilang mga muka at parang natural na lang ang pagkakadikit ng kanilang mga balat. Ang lambot ng kamay niyo, Ma. Narinig kong biro ni Bernie sabay ngiti. Nako iho, baka guni-guni mo lang yan. Matanda na ako. Sagot ni Mama, ngunit halatang namumula ang kanyang pisngi. Hindi po halata. Para po kayong kasing bata lang ng mga kaibigan ni Telma. Dagdag pa ng asawa ko. Tumawa si Mama, ngunit may lambing sa kanyang tinig. Naku, sutil ka talaga. Sa puntong yun, may kung anong kuryente kung nakikita sa pagitan nilang dalawa. Hindi man lantaran, pero damang-dama ko sa paraan ng kanilang tugunan na tila nag-uusap nang hindi naririnig ng iba. Iba sila kung magtitigan. Dumating ang gabing yon na lahat kami nanunood ng pelikula sa sala. Ako'y nakatulog na nang hindi ko namamalayan. Nung magising ako, tahimik na ang paligid. Pagmulat ko, wala na si Mama sa may sofa. Si Bernie na lang ang nandoon. Hawak ang remote. Ha, nakatulog ka na pala. Mahina niyang sabi. Bumangon ako pero bago pa ako makapagtanong kung nasaan si Mama, narinig ko ang mahinang yabag mula sa kusina. Tumayo si Bernie at sinabing, "Ako na, check ko lang si Mama." Dahan-dahan akong sumunod at mula sa siwang ng pinto, nasilayan ko ang eksenang hindi ko inaasahan. Si Bernie at Mama, parehong nakatayo malapit sa lababo. Nagtatawanan sila habang inaabot ang baso. Sa isang iglap, dumulas ang kamay ni Mama at muntik nang mabitawan ng baso. Nasalo agad yon ang asawa ko. At sa paghila niya, ay bahagyang nagdikit ang kanilang mga katawan. Nagtagal ng ilang segundo ang kanilang pagkakatitigan. Walang mga salitang narinig o wala akong salitang narinig. Pero nakita ko kung paano unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha ng asawa ko. At kung paano bahagyang ngumiti si Mama na tila may ibig sabihin. Salamat iho. Mahinang bulong niya. Wala yun, Ma. Sagot ni Bernie, ngunit ramdam sa tono ang kakaibang lambing nito. Parang mabigat ang hangin sa paligid. Isang uri ng tensyon na halos magtulak sa kanila na lumampas sa hangganan. Ngunit mabilis ding umatras si Mama at kinuha ang baso. Ay nako, baka magising si Telma. Sige na, matutulog na ako. Sabi niya sabay talikod. Naiwan si Bernie na nakatitig lamang sa likuran ni Mama habang papalayo to. Simula noong gabing yun, ay ramdam kong may kakaiba na. Ayaw ko mang-aminin sa aking sarili, Miss Belle, dahil pilit ako nagtitiwala at malaki ang pagmamahal ko sa mister ko. Sa harap ko, normal na normal silang dalawa. Magalang at magaan lang ang usapan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may mga tinginan sila na parang hindi nila ako napapansin. May mga gabi na naririnig kong bumabangon si Bernie para uminom ng tubig. At pagdating ng kinabukasan, si Mama naman ay tila mas masaya at masigla. Para bang may lihim silang sinesikreto. Ganoon ang naging pakiramdam ko, Miss Bella. At sa puso ko, ramdam kong may isang bagay nang nagsimula. Isang bagay na hindi ko kaya pang pigilan. Lunes ng hapon, matapos ang shift ko sa supermarket, nagaya akong mamili ng mga gamit sa bahay. Kasama ko si Bernie, gaya ng nakasanayan. Halos isang oras na rin kaming nag-iikot nang makarating kami sa section ng mga personal care. Doon ko napansin ang kakaibang kilos ng asawa ko. Tahimik ko lang siyang minamasdan. Kumuha siya ng isang bote ng shampoo, binuksan ng bahagya at inamoy, tsaka binalik sa kinalalagyan. Sumunod, kumuha ulit siya ng isa. At ganun na naman. Hanggang sa nasundan pa to ng ilang beses.
hanggang sa halos lahat ng brand sa stante ay nadaanan na ng ilong niya. Han, natatawa kong tanong habang inaayos ang bitbit na basket. Bakit ba parang lahat ng shampoo kailangan mong amuyin? Para kang naghahanap ng nawawalang kung ano. Napakamot siya ng batok. Parang nagulat sa tanong ko. Ewan. Gusto ko lang malaman kung alin ang pinakamabango. Dati naman kahit anong bilhin ko okay lang sa'yo. Ngayon parang masyado ka namang choosy. Biro ko pa. Sandaling natahimik ang asawa ko. Napansin kong medyo namula ang kanyang pisngi at mabilis siyang umiwas ng tingin. May naalala lang kasi ako. Mahinang bulong niya. Naalala? Ano naman? Tanong ko na nagtataka. Wala yun. Sabay ngiti pero halatang pilit. Nagkibit balikat ako at pinagpatuloy ang pagpili ng sabon. Pero sa loob-loob ko, may kakaiba akong kutob. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng mga pinamili, hindi ko maiwasang alalahanin ang eksena sa grocery. Ang asawa ko, tila sabik mahanap ang isang pamilyar na amoy. At naalala ko, ilang araw na rin kasi mula nung magdala si mama ng bagong shampoo. Amoy jasmine at coconut ang timpla. Kakaibang bango na halos kumakapit sa bawat hibla ng kanyang buhok. Tuwing dumadaan siya sa harap namin, dama ko ring naaamoy yun ni Bernie. Minsan pa nga, nauhuli ko siyang parang lihim na sumusulap kay mama tuwing mapapadaan to galing banyo. Ang buhok ay basa at nakalugay. Biglang sumingit sa isip ko, baka yun ang hinahanap ni Bernie kanina sa grocery. Baka kaya niya sinuyod ang bawat bote dahil gusto niyang maamoy ang samyo ng buhok ni mama. At sa pagkakaintindi kong yun, parang may malamig na tubig ang dumaloy sa aking batok. Dumating ang gabi, habang nakahiga kami, hindi ko mapigilang magtanong. Han, kanina sa grocery, seryoso, bakit mo ba inaamoy lahat ng shampoo? Napalingon siya sa akin at bahagyang natigilan. Ilang segundo siyang tahimik bago sumagot. Ewan ko, parang may hinahanap lang ako na hindi ko maipaliwanag. Hinahanap? Amoy ng alin? Pinipilit kong tanong. Tumikhim siya. Umikot ng higa patalikod sa akin. Wala yun, Telma, huwag ka nang magtanong. Pero ramdam ko, hindi yun basta wala lang. May hinahanap siyang amoy na hindi niya masabi sa akin. Dahil alam niyang mali kung saan niya ito nahanap. Miss Belle, hindi po ako manhid. Ito na yata ang pinakamahirap kong sitwasyon. Ang lumaban sa sakit na ako lang ang nakakaramdam. At sa mga sumunod pang mga gabi, mas naging malinaw sa akin na unti-unti nang nalilihis ang atensyon ng asawa ko. Hindi niya ito sinasabi, pero kita sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga tingin, at pati na sa mga simpleng bagay, gaya ng pag-amoy ng shampoo sa grocery. Lumipas ang mga linggo, at lalong naging kakaiba ang ihip ng hangin sa bahay namin. Madalas akong umuuwi ng pagod na pagod. Si Bernie naman, madalas ay tahimik at tila may malalim na iniisip. Si Mama ay masigla pa rin. Pero may mga pagkakataon na napapansin kong parang umiiwas ng tingin siya kapag magkasama sila ni Bernie. Isang gabi, hindi agad ako makauwi dahil sa sobrang lakas ng ulan. Nasa trabaho pa ako nang tawagan ko si Bernie. Han, baka gabihin ako ng uwi Maulan at yak na traffic pa. Mag-ingat ka, maigsi niyang sagot. Pagka-uwi ko, bandang 10:00 na ng gabi. Mahimbing na akong nakatulog dahil pagod na pagod ako. Na hindi ko na nakain ang dinala kong pagkain. Hindi ko alam na may nangyaring kakaiba habang ako'y himbing na himbing sa pagkakatulog ko. Bumangon pala si Bernie nang maramdaman niyang walang tigil ang buhos ng ulan. Lumabas siya ng kwarto. Doon niya narinig ang lagaslas mula sa banyo. Naliligo pa si Mama. Sa isip-isip niya. Nagtagal pa siya sa kusina. Nakatingin lang sa dilim, hawak ang malamig na tubig sa baso. Para bang may alon ng damdaming hindi niya maintindihan. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng banyo. Lumabas si Telma. Nakadamit lang ng manipis na duster. Ang buhok ay nakabalot ng tuwalya.
Sa ilalim ng mahina at dilaw na ilaw ng kusina, parang mas lalo siyang kumislap. Ang bango ng bagong sabong ginamit niya. Nagulat pa to nang makita si Bernie. Iho, gising ka pa pala." Hindi agad nakasagot si Bernie. Tila may bumara sa kanyang lalamunan, kaya walang salita ang nakalabas. Ang kanyang mga mata, bagamat pilit na nagpipigil, ay hindi mapigilang humagod mula ulo hanggang paa ng babae. "Hindi ako makatulog. Maingay ang patak ng ulan," mahina niyang sabi. Ngumiti si Mama, parang walang mali siya. Ngunit ramdam niya ang bigat ng titig ng manugang. "Ganun ba? Ako nga rin kaya nag-shower muna ako." Tahimik silang dalawa. Hanggang sa umupo si Lorna sa mesa at pinunasan ng buhok para tuyuin ng mabuti. Habang kinukuskus ang buhok, ay lumapit si Bernie at hindi na nag-isip. "Ako na ho dyan," wika nito. Nagulat si Lorna. Ngunit hindi na siya nakatanggi nang maramdaman ang malumanay na kamay ni Bernie sa kanyang buhok. Pinupunasan ang bawat hibla na basa pa. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang batok. "Bernie?" Mahina niyang tawag, na halos paanas. "Pasensya na ho, pero hindi ko na mapigilan," anas niya. Dahan-dahang tumigil si Bernie. At sa halip na magpatuloy sa pagpupunas, inilapag nito ang tuwalya. Pinaikot paharap, si Mama sa kanya. Ang kanilang mga matay nagtagbo. At nung mga sandaling yun, parang huminto ang lahat. Ang ulan, ang ingay, at maging ang oras ay nawalan ng halaga. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Lorna. Mainit ang kanyang palad at ramdam ni Lorna ang panginginig ng kanyang katawan. Panginginig na dulot ng kasabikan. "Bernie, hindi natin to dapat ginagawa." Bulong niya, pero hindi siya umatras. "Alam ko ho, pero bawat araw na kasama kita, lalo naman akong naguhumaling sa inyo." Usal ni Bernie, sabay lapit ng muka. Napapikit si Lorna. Maraang hinila ang kamay ni Bernie, pero sa halip na itulak, siya'y napahawak ng migpit dito. "Delikado to kapag nalaman ni Telma." "Hindi naman niya malalaman, dahil hindi ko hahayaan." Mabilis na sagot ni Bernie. May halong pananabik at pagnanasa. Ang kanilang mga muka'y unti-unting naglapit, hanggang sa halos maglapat na ang kanilang labi. Ramdam nilang init ng hininga ng isa't isa, at sa isang iglap, naganap ang isang halik. Unay mabagal, tila nanunubok. Ngunit agad ding sumunod ang mas malalim, mas mabilis, at mas matinding halikang nagaganap. Sa bawat halik ay may halong takot, ngunit mas nangingibabaw ang pagnanasa at init na matagal nang tinatago ng kanilang mga damdamin. Yumakap si Bernie kay Lorna, at si Lorna na may napahawak sa balikat niya. Pilit pinipigilan, ngunit sa huli tuluyang bumigay. Ang kanilang katawan ay naglapit, at sa bawat haplos ay tila apoy na kumakain sa kanilang konsensya. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng dilim, nagkasala silang dalawa. "Bernie," paanas na tawag ni Lorna habang hinahaplos ang braso ni Bernie. "Hindi na natin kayang ibalik kapag tuluyang bumigay tayo." "Wala na akong pakialam," sagot ni Bernie at muling siniil ng halik ang labi ng babae. Napaupo si Lorna sa ibabaw ng lamesa habang si Bernie ay pinabababa ang labi sa leeg ni Lorna. Natila'y sabik sa paghalik dahil sa halimuyak na nasasamyo nito roon. Impit na tinig ang lumalabas mula sa labi ni Lorna. Pigil ang mga daing at baka mapalakas. Maging dahilan pa to ng pagkakagising ng kanyang anak. Darang na darang siya sa ginagawa ng manugang. At tung gabing yon, pinili nilang isuko ang sariling damdaming hindi dapat umusbong at mangyari. Sa kusina, sa ilalim ng ilaw, pinagkanulo nila ang tiwala ng asawa at anak habang ito'y natutulog ng mahimbing ng walang kamalay-malay. Para silang dalawang taong nakalublob sa isang lihim na kailanman ay hindi na sila makakaahon. At sa bawat sulyap nilang lihim, ramdam nila ang parehong takot, kasabay ang parehong pananabik. Simula ng gabing yon, hindi na naging katulad ng dati ang lahat. Kahit anong pagtatago ang gawin nila, may mga bakas na mahirap burahin. "Miss Bell?"
Pagkagising ko kinabukasan, napansin ko agad ang mga simpleng kilos, mga sulyap, mga titig na hindi ko maipaliwanag. Habang naghahanda ako ng baon para kay Bernie, dumaan si Mama mula sa kwarto papuntang kusina. Basa pa ang kanyang buhok at nakaduster lang. "Good morning, Ma." Bati ko. "Good morning, anak." Gumiti siya, sabay kuha ng tinapay sa mesa. Sa sandaling yon dumating ang asawa ko mula sa likod. At nakita ko kung paano sandaling nagtama ang mga mata nila. Mabilis na nagbaling ng tingin at kunwari nagpatuloy na parang walang nangyari. "Good morning." Mabilis na bati ni Bernie, sabay halik sa pisngi ko. Pero dama ko na malamig yun. May kakaiba na, hindi na tulad ng dati. Isa pa, napansin ko ring mas mahabang oras niya sa sala o kusina tuwing andoon si Mama. At kung minsan naman, nagugulat ako kapag bigla silang natatahimik kapag ako'y pumasok. Isang Sabado ng hapon, nagpa siya akong maglaba sa likod ng bahay. Habang abala ko, naririnig ko ang mahihinang tawa mula sa sala. Sumilip ako at nakita ko silang dalawa na magkatabi sa may sofa. Si Mama ay nakahilig ng kaunti at si Bernie naman ay parang masyadong nakalapit. May tinuturo si Mama sa cellphone niya at nakita kong marahang gumalaw ang kamay ni Bernie. Bahagyang dumampi sa braso ng aking ina. Wala namang masama kung titingnan. Pero bilang asawa, ramdam ko. Ramdam ko ang init at lambing sa bawat kilos nila. Mga taong binabalot ng sarili nilang kamunduhan at nawawala ng pakialam sa buong paligid. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng cabinet, nakatagpo ako ng isang panyo. Hindi akin, hindi rin kay Bernie. Kilala ko ang mga gamit ni Mama at iyon nga, mabango. Amoy coconut jasmine scent. Pero bakit nasa bulsa ng pantalon ni Bernie? Tanong ko sa aking isipan. Lumipas ang ilang araw, mas naging sensitibo na ako. Tuwing gabi, ramdam kong bumabangon ang asawa ko para uminom ng tubig. Minsan bumabangon din ang aking ina. Rinig ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto nito. At kapag bumabalik si Bernie, ay tila kay saya nito. Hindi ko alam kung ako'y paranoid lang. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo lang lumilinaw sa akin na may nangyayaring hindi ko nakikita. Pero nadarama ko. Dumating ang isang gabi ng Linggo. Pagod ako mula sa trabaho, kaya maaga akong nahiga at nakatulog. Ngunit bandang 11:00 ng gabi, nagising ako. Walang Bernie sa tabi ko. Lumabas ako ng kwarto, Miss Bell. Tahimik ang sala, ngunit mula sa kusina, may mahihinang tunog akong narinig. Para bang mabulong at mayabag. Dahan-dahan akong naglakad. Halos hindi humihinga. At doon ko sila nakita, Miss Bell. Si Bernie at ang nanay ko. Magkalapit sa dilim na bahagi ng kusina. Ang nanay ko'y nakasandal sa mesa at si Bernie nakatayo sa harap niya, nakahawak sa kanyang bewang. Ang kanilang mga mukha'y magkalapit at bago pa ako makapagsalita, nasilayan ko mismo ang pagkakalapat ng kanilang mga labi. Iyon ang pinakamasakit na nasaksiyan ko, Miss Bell. Parang biglang huminto ang mundo ko. Ang asawang tinuring kong perpekto at ang inang pinakamamahal ko ay magkasama sa isang eksena na ni sa bangungot ay hindi ko naisip na mangyayari. Oo, naghihinala ako. Pero iba rin pala talaga ang tindi ng sakit pag mismong nasaksihan ng dalawang mata mo. Ang lahat-lahat. Kuyom ang kamay ko ng mahigpit. "Bernie? Ma?" Sigaw ko. Halos mabasag ng aking boses. Pareho silang nagulat. Mabilis na naghiwalay. Parang mga batang nahuli sa maling ginagawa. Nanlaki ang mga mata nila at ang katahimikan ng gabi ay napuno ng bigat ng kanilang kasalanan. "Telma," utal ni Bernie at pilit na lumapit sa akin. "Hindi ito. Huwag kang lalapit." Pasigaw kong sabi habang nangingilid ang luha sa aking mga mata. Anong ibig sabihin nito? Masakit ang dibdib na tanong ko. Kahit malino naman sa akin ang lahat. "Anak," si Mama na nanginginig ang boses. "Patawarin mo kami. Hindi ito dapat nangyari." "Hindi dapat." "Pero nangyari na, Ma. Sa harap ko pa.
Sa bahay ko pa. Nanginginig ang tuhod ko. Para akong mawawala ng malay. Hindi ko alam kung alin ang mas matindi. Ang sakit bilang asawa o ang pagkabigo bilang anak. Hindi ko sinasadya. Bulong ni Bernie. Halos pabulong pero ramdam ko ang desperasyon. Sinasadya niyo man o hindi. Niloko niyo akong dalawa. Galit kong sabi, sabay talikod. Ang gabing yun ay hindi ko na kinaya. Umiyak akong pumasok sa kwarto. Iniwan silang dalawa sa kusina. Ramdam ko ang bigat ng aking dibdib. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Ang lalaking buong akala ko'y perpekto. Ang inang pinagkakatiwalaan ko. Sila'y parehong nagtaksil sa akin. Sa bawat paghinga ko, para akong tinutusok ng libo-libong karayom sa dibdib. Sa dilim ng kwarto, nagpasya akong bukas. Kailangan kong magdesisyon. Hindi ko alam kung kaya ko pa silang patawarin, Miss Belle. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang lahat ng binigay kong tiwala at pagmamahal ay gumuho sa isang iglap. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Nakahiga ako sa kama, yakap ang unan at patuloy na dumadaloy ang mga luha sa aking mga mata. Sa sala, naririnig ko ang mahihinang boses nila Mama at Bernie. Parang paulit-ulit silang nagtatalo at nag-uusap. Ngunit wala na akong pakialam. Para akong nilamon ng sobrang pigati. Bandang 2:00 ng madaling araw, maraang bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok ng dahan-dahan ang asawa ko. Naupo siya sa gilid ng kama at nanginginig ang boses na nagsalita. Telma, pakinggan mo naman ako please. Pagsusuma mo na wika nito. Tahimik akong nakatingin sa dingding. Hindi ko siya matingnan. Ang taong dati kong inaasahan at hinahangaan. Ngayon ay parang estranghero na para sa akin. Hindi ko ginusto to. Hindi ko alam kung paano nangyari. Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Humawak siya sa kamay ko, pero mabilis kong binawi. Kung mahal mo ako, Bernie. Mahina pero mariin kong tugon. Hindi mo ako sasaktan ng ganito. Hindi mo hahayaang kahit isang sandali lang. Naisipin kong wala akong halaga sa'yo. Napatungo siya na parabang nawalan ng lakas. Maya-maya'y kumatok o may kumatok. Pumasok ang nanay ko. Namumugto ang mga mata. Tila ilang beses nang umiyak. Anak, Telma, patawarin mo ko. Umiiyak na sabi nito. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon parang hindi nanay ang tingin ko sa kanya. Bakit ba? Sambit ko na halos hindi ko mailabas ang boses ko. Bakit si Bernie pa? Sa dami ng tao sa mundo. Bakit siya? Bakit ang asawa ko? Humahagulgol na tanong ko. Umiiyak si Mama. Halos lumuhod na sa harapan ko. Hindi ko alam. Nadala lang siguro ako. Mahina ako, anak. Patawarin mo sana ako. Sabay hawak niya sa kamay ko. Pero agad kong piniksiyon. Ang sakit, masyadong malalim. Kahit anong paliwanag, hindi na mabubura ang nakita ko. Maya't maya'y nagpi-playback sa utak ko ang nasaksihan ko. At sobrang sakit. Nung dumating ang madaling araw, nag-empake ako ng ilang gamit. Isang bag, sapat para sa 1 linggo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero ang alam ko, kailangan kong umalis. Habang nilalagay ko ang mga damit sa bag, lumapit ang asawa ko. Telma, huwag ka namang umalis. Kaya pa nating ayusin to. Bibigyan kita ng oras. Na kahit anong kailangan mo, basta huwag kang umalis. Nagmamakaawang sambit nito. Nilingon ko siya. At doon ko nakita ang takot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero kahit anong pakiusap, hindi ko na kayang maniwala pa. Dahil ang tiwala pag nabasag na, mahirap nang buuin to. Bernie, hindi ko alam kung kaya kong magpatawad. Sa ngayon, ang kaya ko lang ay lumayo. Si Mama naman yakap-yakap ang kanyang dibdib, umiiyak ng tahimik. Anak, huwag mo naman akong talikuran. Ako pa rin ang nanay mo. Nanginginig niyang sabi. Tumigil ako. Nangingilid ang luha. Nanay kita. Mahal kita. Pero ngayon,
Hindi ko kayang makita. Hindi ko kayo kayang makita. Hindi ko kayang tanggapin na pinili mo kong saktan. Ako na anak mo. Madilim-dilim pa nang lumabas ako ng bahay. Nakita ko silang dalawa sa may pintuan. Parehong luhaan ang mga mata. Si Mama, hindi makatingin ng diretsyo. Patawad anak, bulong pa nito. Si Bernie man ay luhaan ng mga mata, pero walang salitang namutawi sa bibig nito. Hindi ako lumingon. Kinuha ko ang bag at tuluyang naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay mabigat, pero kailangan kong gawin. Sa kalsadang madilim pa at tahimik, ramdam ko ang lamig ng hangin. Ramdam ko rin ang bigat ng sugat na iniwan nila. Pero sa likod ng lahat, alam kong ito ang simula ng panibagong hakbang. Malayo sa kanila, malayo sa sakit. Minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kahit gaano mo pa sila tinuturing na perpekto, pag sinubok ng panahon at pagkakataon ay magkakaroon talaga ng pagsubok. Pagsubok na susubukin kung kaya ba ninyong malampasan. Miss Bella, 3 buwan na mula nang iniwan ko ang bahay namin. 3 buwan na mula nung huli kong masilayan sina Bernie at Mama. Nakatira ako ngayon sa inuupahan kong maliit na kwarto malapit sa pinapasukan kong supermarket. Tahimik lamang at simple, malayo sa mga alaala ng gabi ng pagtataksil. Sa simula, bawat gabi puro iyak, puro tanong na walang kasagutan. Pero habang lumilipas ang mga linggo, natuto akong huminga ng mas maluwag. Maaari naman akong puntahan ni Bernie kung gugustuhin ito, pero mas nanaig siguro ang hiya sa katawan niya. Minsan dumadalaw ang kapatid kong si Maylene, dala ang mga balita mula sa bahay. Ayon sa kanya, si Mama raw ay bumalik na sa probinsya matapos ang 1 linggo. Halos hindi raw ito makakain. Puro guilt at lungkot ang nadarama. Si Bernie naman, patuloy pa rin nagtatrabaho bilang engineer. Laging tahimik, laging malayo ang tingin. Umaasa pa rin siya na babalik ka, sabi ni Maylene nung minsang bumisita. Hindi ako sumagot. Sa loob-loob ko, iniisip ko kung totoo pa bang may babalikan ako. Isang araw ng linggo, habang palabas ako ng simbahan, nakita ko siya. Si Bernie, nakatayo siya sa may kanto, parang sinadyang hintayin ako. Pumayat ito. Halatang puyat at pagod. Ang bigote ay mahaba na. Telma, mahina niyang bati. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang bumalik lahat ng alaala sa aking isipan. Hindi ako nandito para pilitin ka, sabi niya. Nakayuko. Gusto ko lang sabihin hanggang ngayon, ikaw pa rin. Hindi ko na maibabalik ang tiwala mo. Pero kung darating ang araw na mapapatawad mo ko, kahit kaunti, maghihintay ako. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong ibalik lahat ng sakit na binigay niya. Pero sa parehong pagkakataon, naramdaman kong hindi na rin ako galit gaya ng dati. Bernie, bulong ko, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung may puwang pa para sa atin, pero salamat sa pagiging totoo mo. Yun lang muna ang kaya kong ibigay. Masakit ang ginawa mo. Sobrang sakit. Tumango siya, at baka sa mga mata ang lungkot at pagtanggap. Dumating ang gabing yon, habang nakahiga ako sa kama, sa maliit kong inuupahan. Napangiti ako ng mapait. Nariyan pa rin ang sakit, ang sugat. Hindi pa rin tuluyang naghihilom. Pero sa 3 buwang lumipas, natutunan ko munang mahalin ang sarili ko. At doon ko napagtanto, may mga relasyon talagang hindi na bumabalik sa dati. Pero kahit ganoon, kaya pa ring mabuhay, magpatuloy, at humakbang tungo sa bagong bukas. Hanggang dito na lamang po, Miss Belle, ang kwento ng aking buhay. Ang pagtataksil ay parang sugat. Gumagaling man, ay may peklat ng mananatili dito. Ang pagtataksil ay wakas para sa iba. Pero sa katulad ko, ito pa lamang ang umpisa. Muli, maraming salamat po. At magandang araw sa inyo.